Hello mga sisi! So for today's video, hindi muna tayo magluluto dahil isasama ko kayo sa aking unang paglalakbay dito sa Dubai. Dadalhin ko kayo sa isang lugar na kung saan karamihan sa ating mga kababayan, ito na yung nagiging pasyalan at tambayan o minsan naman ay pahingahan. Isa na ako doon. Ang ating destinasyon ngayong araw ay dito lamang sa Corniche sa Al Majaz, Sharjah, UAE. Hindi gaanong kainit ang panahon ngayon, hindi katulad ng nakaraan. Kaya naman ang una mong makikita ay ang mga batang masayang naglalaro. Hindi alintana ang ingin ng mundo, ang init ng panahon. Tumulo man ang kanilang pawis sa likod at muka. Ang mahalaga, sila'y masaya. Ang iba'y may bitbitin pang pagkain at inumin upang sa oras na sila'y mapagod, sila'y may huhugutin. Napakagandang tanawin. Gaano man kabigat ang iyong damdamin, tiyak, ito'y panandali ang pagagaanin. Alright mga sisi, back to original self na tayo. Tama na yung pagiging makata, huwag nating simulan kung hindi natin kayang panindigan. Char! Okay, kagaya na nga nasabi ko sa inyo, nandito tayo sa Corniche sa may Al Majaz, Sharjah. So, samahan nyo lang ako dahil maglalakad-lakad tayo at habang naglalakad, syempre hindi mawawala ang pagchika. Sa mga hindi po nakakaalam na hindi naman din nagtatanong, gusto ko lang din i-share sa inyo, kumbaga SKL lang. Ang inyo pong lingkod ay nandito sa United Arab Emirates o mas sanay tayong tawagin na Dubai. Sa mga hindi po nakakaalam or nako-confuse, United Arab Emirates is the country itself while Dubai is part of the country. So it's one of the most populous city here in UAE. And the capital of UAE is Abu Dhabi, not Dubai po. So I hope naging klaro po tayo doon at may natutunan. Ilang taon na po kayo dito? 3 years. 3 years dito sa Sharjah. Opo. Oh, 3 years na siya. Kaya alam na niya yung mga siya yung tourist guide natin for today. Yan po si Ate Marjorie, isa sa mga madalas ko pong kasama na tumambay or magpahinga po dito sa Corniche. Sabi nga niya, 3 years na siya dito. So, yung tinuturo-turo po kasi niya sa akin kanina is, ayan, yung nagmumuni-muni. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyong magpahinga, gusto nyong makapag-isip, mag-unwind, pwedeng-pwede kayo dito. Sinasabi din po ni Ate kanina na yung mga tanim daw po na yan, ang tawag dyan ay mga dates o date palm na kung saan sa kultura nila hindi lang ito basta puno or fruit dahil it symbolizes abundance, generosity, and hospitality. Kaya ganun kahalaga sa kanila ang mga ito. Kung makikita nyo naman, halos pantay-pantay yung sukat sa spaces in between. At ang kagandahan pa dito mga CZ, meron talaga nagme-maintain sa mga yan. Like tinitrim talaga nila, dinidiligan talaga nila, ayan kagaya ng mga yan. Tapos nililinisan talaga nila yung paligid, naglalagay din talaga sila ng basurahan. At ang maganda din dito, yung mga taong pumapasyal dito, alam nila kung paano din alagaan yung lugar. Kaya na-maintain nila na ganyan kaganda. 'Di ba? So, ito pa yung isang pinapakita sa akin ni ate, yung tinuturo niya. Yung bukod sa pusa, ayan, yung takure, magic takure sa harap ng mosque. Diyan, ang akala ko nung una, parang design lang siya sa labas. Yun pala, tindahan siya ng chai. So, yung chai po dito, parang kape sa Pilipinas, pero tsaa dito. Uso kasi dito ang tsaa. So, papasok na tayo sa mismong Corniche. Sa harap pa lang yun mga CZ, wala pa tayo sa mismong loob. And tanan, diba? Sino pa naman yung hindi mapapawi yung pagod dyan? Kaya kahit mainit yung panahon, kahit pagod ka sa trabaho, basta pumunta ka dito, maglakad-lakad ka lang, talaga naman, mafe-feel mo yung peace of mind dahil nga sa napakagandang tanawin na nakikita mo. 'Di ba? Sa mga hindi din po nakakaalam, sa UAE po right now ay summer. Kaya yung init ay talaga namang pinagtitiisan, pinagtsatsagaan po namin. At yan, sabi ni ate, meron daw gem dyan. Pag natawid mo yung bridge na yan, may makikita kang man-made island. So, sana mga CZ, isang araw ay madala ko kayo dyan. Sana matawid natin yung bridge na yan para makita natin kung ano yung hiwagang natatago sa loob.
Around 6:30 PM na nung nakadating kami dito ni ate and maliwanag pa rin talaga pero palubog na yung haring araw. Gayunpaman, kahit ilang beses na akong paulit-ulit na bumalik dito, na-amaze pa din ako sa ganda niya, sa aliwalas niya sa mata, sa gaan sa pakiramdam dahil nga ganitong tanawin yung makikita mo. Kaya kahit gaano kainit yung panahon ngayon dito sa UAE, tuloy pa din yung mga nagja-jogging, hindi lang para pagpawisan, kundi para makita nila yung ganito kagandang tanawin, 'di ba? So wala, nalakad lang tayo sa may tabi ng dagat para makita nyo din kung ano yung itsura kapag malapit na tayo. Ayun yung sinasabi kong bridge na sana balang araw matuwid natin yung hanggang sa dulo para makita din ninyo. At for sure mga sisi, isi-share ko yan sa inyo pag nakadating na ako dyan. Hindi ko alam pero in love talaga ako sa sunset. Ako lang ba o kayo din mga sisi? If kayo din, comment down naman kung bakit sa tingin nyo ay nakaka-inlove talaga ang sunset. Susubayan lang natin maglakad sila kuya at habang naglalakad, syempre magkukwento ako sa inyo. Ang bilis lang ng panahon kasi hindi ko na malayan na mag-iisang taon na pala ako next month na wala sa Pinas. Syempre hindi tayo dumiretso dito at kung interesado kayo sa kwento kung paano at kung bakit ako napunta dito sa UAE, i-comment nyo lang yan at gagawa natin yan ng ibang video. So gaya nga ng sabi ko, na-amaze pa din ako kasi dati parang iniisip ko lang na pagka-graduate ko, gusto ko mag-abroad, gusto ko magtrabaho sa ibang bansa. Parang feeling ko kasi dati, ang sarap magtrabaho sa ibang bansa. Agad kang yayaman, aangat ka sa buhay. Parang it's everyone's dream na makapagtrabaho sa ibang bansa. Not knowing kung ano yung mga struggles, kung ano yung mga trials, challenges na haharapin mo. Pero sabi nga nila, pag gusto mo, marami kang paraan. Pinapakita ko lang yung time sa inyo kanina mga sisi kasi magpe-prayer na nga sila maya-maya. At yung nakita nyo kanina is isa yon sa mga mosque or masjid kung tawagin dito sa Sharjah. Mabalik tayo sa kwento. Hindi ko ine-expect na magiging ganun kabilis. Siguro dahil may kasamang pagpipilit. Pero more on willing na willing talaga akong mag-sacrifice for the sake of my dreams and my family's dreams. Ganyan siguro talaga. Maraming mga OFW na umaalis ng Pilipinas na hindi nila alam kung ano yung aabutin nila sa ibang bansa, kung paano yung magiging sitwasyon nila as long as alam nila na makakatulong sila sa family nila. Kaya yung mga Pilipino po nating kabayan, bilib po ako sa inyo, lalo na yung mga matatagal na dito at wala naman talagang kapamilya nung nagpunta sila dito. Masasabi kong isa na ako sa mga swerteng naging OFW na may dinatnang pamilya at tinuring akong pamilya dito sa UAE. Kaya kung makikita niyo po ang video na ito, from the bottom of my heart, thank you very much po. Kung wala po kayo siguro dito, baka hindi ganun yung eagerness and yung confidence na mafe-feel ko nung paalis ako ng Pilipinas. Doon naman po sa mga kababayan natin na nandito na gustong-gusto nang umuwi ng Pilipinas pero pinipili pa rin nilang magstay dito dahil yung iba may pinapaaral, may mga sinusuportahang pampamilya. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Bilog ang mundo. Hindi po tayo palaging nasa ibaba. God knows the desires of your heart. Kaya keep on moving lang po. Sa mga pamilya naman po natin sa Pilipinas, sana po ay bigyan po natin ng panahon yung mga kapamilya natin na nasa abroad. Panahon na kamustahin sila, alamin ano yung sitwasyon nila. Yung simpleng pangangamusta po kasi ay sobrang sarap sa pakiramdam kasi may isip mo na naaalala ka ng mga family members mo hindi lang dahil sa padala, hindi lang dahil sa may gusto silang ipabili sa'yo, kundi dahil taos sa puso nila na kamustahin ka, malaman yung sitwasyon mo. Kaya sana po sa lahat ng OFW,
Keep on fighting, keep on dreaming, and keep on believing on yourself because one day we will harvest the fruits of our labor. So let's go back to this beautiful place with this beautiful fountain. Tapos na po ang drama-rama sa ating buhay. Kaya naman, pagpatuloy natin ang ating paglalakbay dito sa Corniche. Kung makikita nyo yung malaking parang barko na yan, isa yan sa mga dinarayo din dito sa Corniche dahil nga isa yung kainan o restaurant na sa kasamaang palad lang ay naapektuhan ng pandemya kaya nagsara din ito. Pero sa ilang beses naming pagdaan, may nakapaskil na sa harapan na sabi soon to open. Sana nga mag-open at masubukan natin dahil hindi ko na po yan naabutan nung pumunta ako dito. Hindi lang po pagja-jogging or pag-walking yung pwede ninyong gawin na exercise dito sa Corniche. Kung gusto nyo din pong mag-bike, pwede nyo ring subukan yung activity na to dahil may pinaparentahan silang mga iba't ibang uri ng bike. Meron dyan single bike, twin bike, family of 4 bike, at meron din silang sport bike. So, kung gusto nyo mag-bonding together with your family, ay pwedeng-pwede sa inyo to. Ayan po yung mga presyo nila kung gusto nyo subukan, screenshot nyo na lang para may reference. Maganda po yan sa mga gustong mag-chilling at the same time bonding with family pero gustong magpapawis, kaya subukan nyo na din. Ayan naman po yung mga tao na nagme-maintain sa kalinisan nitong ating Corniche. Sila yung mga nagre-repair sa mga sirang tubo, sila po yung mga naglilinis ng mga kalat, kaya maraming salamat po sa inyo. At kung kayo naman ay nagutom o nauhaw, huwag kayong mag-alala kasi may mga stalls dyan na nakatayo, nakatambay lang na pwede ninyong puntahan para makabili ng makakain or ng maiinom. Kung gusto nyo naman ng water activity, isa yan sa mga meron sila. Parang ililibot lang kayo ng mga 30 minutes siguro and unfortunately hindi ko lang nakita yung price list nila. I think the best to para sa mga maramihang pamilya or magbabarkada kasi ma-accommodate nila kayo and malaki naman yung bangka kung makikita nyo dyan sa video natin. Kung hindi naman kayo karamihan, pwede nyo din naman subukan yung mga maliliit nilang mga boats. Ayan, meron sila dyan na swan or yung regular nilang boat. Tapos, kung gusto nyo makipag-date sa boyfriend nyo or sa girlfriend nyo, pero sa tubig, ganyan, pwedeng-pwede kayo dito. I think the best talagang puntahan tong Corniche na to tuwing hapon. Kasi yung sunset, tapos hindi ganun kainit. And sabi din ni ate, kaya hindi ganun kadami yung tao ngayon dahil nga regular day. So, nagpunta kami dito, I think Tuesday. Tapos, kapag Friday kasi dumadami yung tao and kapag ka weekends, dahil nga pag Friday, libre yung parking and karamihan pag weekends is off ng mga tao. Ayan yung mga price list and kung ilan packs ang pwedeng sumakay or maa-accommodate ng isang bangka. Kung gusto nyo subukan, go na, punta na kayo dito, huwag nyo nang palampasin pa. Kung kayo naman ay napagod at nagutom, huwag kayong mag-alala mga sisi dahil may mga kainan dito o restaurants kagaya ng Spice Grill. Sabi ni ate, isa din daw yan sa mga sikat na restaurants dito sa Sharjah at pinupuntahan din yan ng iba pang mga influencers. Masarap daw yung seafood dyan, so sana mga sisi one day matry din natin yan at ma-share ko din sa inyo yung experience. So dito sa part na to, sa area na to, I think mostly dito yung mga kainan talaga. Dito na yung pinaka-end ng mga nagja-jogging, nag-walking para kumain. Kagaya niyan Al-Baik. So, shoutout sa'yo, Baik ng San Jose, Panlumacan. Kung mapapanood mo to, big shoutout sa'yo kasi lagi kita nakikita dito. So, maganda din yung view na to dahil may mga pa-fountain dyan. At kung matatandaan ko, I think dito din yung fountain or yung musical fountain na sinasabi nila. Ayan, dito nga siya. Unfortunately, yung oras na napuntahan namin dyan is masyado pa maaga. Kaya wala pa yung mga fountain, dancing fountain kung tawagin nila. So, dahil nga sinabi ko, dito yung mga kainan, mostly, dito din yung tambayan ng mga bata.
Dahil kung may mga junakis kayo na gusto nyong isama, hindi sila maiinip dito habang kumakain kayo. Binabantayan nyo lang yung mga junakis nyo na naglalaro kasi may mga paglalaroan sila dito. Kagaya niyan, pwede kayong mag-rent. Sobrang perfect din ng view dito kasi habang kumakain ka, pwede kang manood ng dancing fountain. And ang sabi pala ni kuya na napagtanungan namin, ang fountain daw is every day except Monday from 8 p.m. and every 30 minutes daw yung show. So 30 minutes, then magpapahinga, then 30 minutes ulit. Kaya kung gusto nyong maabutan, take note of the day na lang. Everyday po yan except Monday from 8 p.m. every 30 minutes. So habang naghihintay kayo ng oras, pwede nyong dalhin dito yung mga anak ninyo or pwedeng kayo din, tumambay muna kayo dito para maglaro-laro, magpicture, ganon. And may mga palaruan dito na binabayaran, ayan, kagaya nyan. So bibili kayo ng ticket para makasakay ng mga iba-ibang rides. Pero pambata lang kasi siya, ayan, kagaya ng drop tower. Hindi siya ganun kataas. Kaya good for mga children lang talaga. Dito din yung sikat na hot air balloon, ayan. Yan yung malaking hot air balloon sa may Almajas waterfront. So, pwede yan sakayan ng mga matatanda or bata at meron din niyang bayad, alam ko. Hindi ko lang sure magkano pero ang sabi ni ate nasa ranging 50 to 60 dirham daw. At habang hinihintay nyo naman magpakapagod sa paglalaro yung mga junakis nyo at kayo ay nagutom na, huwag kayong mag-alala mga sizi dahil again, ayan, may mapagkakainan kayo or may mapagtatambayan kayo. I think yung spot na to is good for winter season talaga. Tapos may spot din or area din na Instagrammable, kagaya nyan, diba? Tatayo ka lang dyan, post lang pa. At sa ilang beses na pagpabalik-balik namin dito, ngayon ko lang napuntahan itong kanilang restroom. At wag kayo mga sizi, di nyo kakayanin dahil ang mga restroom po dito sa UAE ay air-conditioned. So, kung nasa outdoor kayo, may ginagawa kayo, may meeting kayo, ganun, tapos nainitan kayo, pwede kayong pumasok sa restroom para lang magpalamig kasi literal na makakapag-rest ka naman dito dahil nga air-conditioned. So, ayan ang kanilang restroom dito sa Almajas Corniche, Sharjah. Pwede kang umupo dyan. Ang ironic lang kasi nagpapapawis ka pero papasok ka sa restroom para mag-AC, diba? Ayan, konting aura lang. So, bibigyan ko lang kayo ng super quick tour dito sa restroom nila. So, parang sa tingin ko, Japanese style ang kanilang restroom. Ayan, tignan nyo naman, diba? Sobrang nakakaibang bansa ng style nila. Tapos yung mga pinto din nila, I really like the accent actually. Ayan pa yung isa, yung normal na nakikita natin talaga. So, ayan lang yung quick tour sa ating restroom dito sa Almajas Corniche. So, ayan si ate, medyo nagpahinga. Kasi nga, ang sarap talaga sa feeling nung galing ka sa labas, sobrang init, tapos AC, diba? So, ayan nga, ang AC nila, paano hindi lalamig, tignan nyo naman. Bongga, diba? Kaya lang, dahil nga tayo ay naka-sunglasses at galing tayo sa air-condition na room at mainit sa labas, so magmumoist talagang salamin. At ang pinapakita pala ni ate dyan ay yung kanilang mall or yung city center. So, yung city center dito ay parang SM sa atin sa Pilipinas. So, kung mapapadaan kayo dito sa Corniche, pwede kayong tumambay din sa city center. So, ayan yung mga front view ng mga restaurants or kainan na pinakita ko kanina. Yan yung Spice Grill, yung Dunkin Donut, and syempre yung pangmalakasan nating Al Baik. Shoutout sa'yo, Baik! So ayan, kapag nagutom kayo, pwede kayong kumain dyan or doon sa city center. And guys, alam nyo ba dito sa UAE, dahil nga nasa Muslim country tayo, yung mga mosque talaga or masjid ay kabilaan. Yan, kagaya nyan. At yung mga time na yan is prayer time na, kaya naririnig na yung adhan na kung saan parang sign sa kanila na it's time to pray na, kaya maririnig mo yan sa mga mosque talaga kagaya nito. Ang
Ang ating mga kapatid na Muslim po ay nagdadasal ng 5 beses kada araw. Yan ay tuwing dawn, tuwing afternoon, late afternoon, after sunset, and nighttime. At sa hinaba-haba ng araw ko mga CZ, feeling ko ito yung highlight ko. Kasi ang cute tignan, 3 yung posa, 3 din yung mga upuan, tapos 2 same color. So parang feeling ko, yung puti, siya yung alof, tapos itong 2, parang pinagchichismisan nila. Relate ba kayo? Char. Or magjowa yung 2, tapos yung isa third wheel. Ouch, saklap. And by the way mga CZ, pauwi na kami dyan and sobrang na-amaze lang ako sa ganda ng kulay. Sino ba namang hindi mapapao dyan, diba? Sobrang breathtaking pa din kahit ilang beses na akong bumalik. Kaya mga CZ, kung nag-enjoy din kayo sa ating video na ito, like and follow lang ang ating Facebook page, subscribe na sa ating YouTube channel, and follow na din sa ating TikTok account. See you next vlog!